Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, tumiklop na. Trillanes kakasuhan ni former President Duterte, Panelo sa Davao. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. At ito nga po, nasa thumbnail po natin, OMG, Himas Rehas, XPRRD, Best Actor of the Year. Nako, dahil nga po rin mga kababayan, ito, i-share din po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Nanawagan sa mainstream media, ngayong darating na midterm election. Nako, ano kaya, magbantay siguro ang panawagan nito. Well, anyway, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, Jokno, no? Itong si Chel Jokno, nagbukhang tanga. Mamaya alamin natin kung bakit mga kababayan at bigyan natin ng komento, okay? At ito nga mga karibin natin, yung sinasabi kong XPRRD Best Actor of the Year. Best Actor, Best Dramatic Actor, yan. Ang sabi po ni Vice President Sara Duterte. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Dito kay President Bongbong Marcos Jr. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa media para sa darating na 2025 midterm election. Nako. Ano bang pinanawagan nito? Baka magbantay, yan, magbantay. Yan naman talaga ang yan naman talaga ang purpose ng media, magbantay, no? Ang problema, kasi ang mga mainstream media natin ngayon, nakikita natin na pag ang pag pabor sa administrasyon, no? Todo balita 'yan, mga kababayan. Pero pag against naman at mukhang nakikita nilang dihado ang administrasyon, they won't let the news be disseminated, mga kababayan. Hindi po sila no? Bihira po sila magbalita ng mga balitang nagkri-criticize sa government. Pero nung panahon ni dating Pangulong Duterte, bihira ka pong makakita ng nagbabalita na pinupuri ang gobyerno. Kabaliktaran naman po ngayon, no? Dito naman po, kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, puro talaga criticism ang inabot ng administrasyon. Bakit nagbago ang ihip ng hangin, mainstream media? Magbantay daw kayo. Pero baka kayong bantayan ng taong bayan, mainstream media. Di ba? Baka mabaliktad. Taong bayan na ang magbabantay sa mainstream media kasi hindi naman sila nagbabalita ng mga totoo. I mean, yung hindi nila criticize, no, yung mga issue, no, na ipinupukol ng taong bayan dito sa administrasyong ito. Like for example, yung 25 tons of golds, no, yung palaging yung misteryo sa loto. Walang binabalita kanila pero kino-congratulate lang nila. 'Di ba? Hindi sila hindi nila tinitingnan yung angulo na bakit ganoon? Bakit palagi nilang may nananalo? Nung mga nakarang administrasyon hindi naman ganito. Kay Pinoy Gloria hindi naman ganyan, 'di ba? Na halos tatlong maswerteng Pilipino na ang nananalo sa isang gabi. 'Di ba? Well, anyway mga kabayan, ano pong inyong reaction diyan? Diyan sa panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. dito sa mga mainstream media na ito. So, okay lang, 'di ba? Bantayan rin natin itong mga mainstream media, baka, 'di ba? Baka gumawa rin ito ng mga kalokohan. Alam naman po natin yung mga envelopmental journalist diyan. Envelopmental journalism. Well, anyway, ano pong yung reaction dyan? I-comment na lang po sa baba. At eto na. Jokno,
nagmukhang tanga. Bakit? Ito pong sabi niya, joke no kay President Duterte, tara na, iset na natin ang date mo sa ICC. Joke no, are you a lawyer? No? Ha? Inaano mo ba yung yung sinasabi mo? Lawyer ka eh. Human rights lawyer po itong si Joke no. Kung lawyer ka, bakit mo nasabing tara na? Alam nyo, pinaglalaruan lang talaga kayo ni former President Duterte, no? Ito nga ang sabi ni Vice President Sara Duterte, oh. Tinawag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na Best Dramatic Actor sa pagharap nito sa Quadcom hearing tungkol sa war on drugs noong Nobyembre 13, no? 2024, mga kababayan. So yan, dramatic actor. Ito namang si Joke, no, paniwalang paniwala. Pero kung i-analyze mo, wala namang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Di ba? Uto-uto itong si Uto-uto itong si Joke, no, mga kababayan. Well, anyway, eto mga kababayan, pakinggan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaction. Ito na po. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang isang baho na naman ang pilit umaalingasaw matapos ang kanyang naging matinding revelasyon sa pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso at naglabas di umano ng mga kasinungalingang ebidensya na magdidiin di umano sa drug money ng mga Duterte. At ngayon nabunyag sa publiko na mali-mali pala ang mga spelling ng mga pangalan sa bank account na ipinakita ni dating Senator Antonio Trillanes sa Quad Committee ng Kongreso. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte kumilos na walang pagdadalawang isip na kakasuhan na di umano ng libel case ang dating senador na si Antonio Trillanes at sigaw ng taong bayan 1 billion libel case dapat ang ipataw. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, katatapos lamang na pagdinig ng Quad Committee patungkol sa di umano'y AGK na nangyari sa kampanya noon kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte. Dating Senator Antonio Trillanes bigla na lamang lumitaw sa pagdinig at kung saan naglabas ng mga ebidensyang di umano'y puros kasinungalingan lamang para lamang ipahiya at siraan ang pamilyang Duterte sa publiko. At ngayon sa wakas nakapagpasya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na sasampahan niya ng kaso si Antonio Trillanes ng libel case. Habang gumagawa umano ng kanyang TikTok live si Attorney Salvador Panelo ay bigla na lamang tumawag ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito mismo sa live nila na pag-usapan ang kasong kanilang isasampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Ito mga kabayan, siguro ko ito na talagang hinihintay ng buong sambayan ng Pilipino, no? Na masampahan na nga. Kasi ito, parang lumalaki rin ang ulo ni Trillanes, no? Kasi walang nagtsatsagang sampahan siya ng kaso. Although marami po siyang ginagawang mga kalokohan, mga kabayan, pero hinahayaan lang. So ngayon, makakatikim na ito. Dahil siseryosohin na po ni dating Pangulong Duterte ang paghahain ng kaso dito kay Trillanes, no? Kasi sumusobra na rin ang taong ito eh. Nabasa ko nga sa comment, sabi lumalaki ang ulo niyan kasi hindi rin naman siniseryoso, no? Kaya kailangan seryosohin yan. May isang taong magseryoso na magsampa talaga ng kaso dito kay Trillanes para matauhan, mabigyan ng leksyon para sa susunod ay hindi niya nagawin ito ulit. Pero doubt ako dyan mga kabayan na hindi niya gagawin ulit. Gagawa na naman po ito ng paraan para siraan po ang mga Duterte. At ayun nga po sa nabasa kong post ng isang PNAer din mga kababayan, sabi niya maging sila, no, ay parang nahihiya sa ginagawa ni
Trillanes. Nako talaga, oh. Sino bang hindi mahihiya? Kahit na, di ba? Walang ano itong taong ito eh. Senador Antonio Trillanes at ang magiging legal counsel pa nito ay walang iba kundi si Salvador Panelo. Dito na pag-usapan din nila na tila magpapatunay sa mga kasinungalingan ni Antonio Trillanes na mali raw ang spelling ng mga pangalan ni Paulo Duterte at ng kanyang asawang si Hanilet na ipinakitang dokumento ni Antonio Trillanes sa Kongreso na magdidiin di umano sa drug money ng mga Duterte. Kung ating matatandaan sa pagdinig, tinanong ng mambabatas kung saan niya nakuha ang nasabing dokumento. Sinabi nito na inabot lamang di umano ito sa kanya. Kaya ayon sa ilan nating mga kababayan, halata di umanong gawa-gawa lamang at puros kasinungalingan. Wala daw talagang dignidad si Trillanes at hindi mapagkakatiwalaan. Pat lamang daw na sampahan ng kaso at pagbayarin ng 1 bilyon dahil So yan mga kabayan, sinabi nga ni dating Pangulong Duterte, kahit piso lang yan, no? Na bank account na yan, wala kang karapatan na ilabas yan, no mga kabayan. Sabi nga ng iba kahit nga ikaw mismo yung may-ari ng account, mahirap ka pa rin makakuha ng, pahirapan po ang makakuha ng statement of account. Pero bakit itong si Trillanes, napakadali niya pong nakuha, mga kababayan. dahil sa kapal ng mukha na siraan at paratangan ng mga Duterte ng kung ano-anong mga kasinungalingan. Komento pa ng ilan nating mga kababayan online. Listado ka ngayon, Trililing. Dapat 1 bilyong libel case ang ikaso sa kanya para mahirapang makalabas. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ni Trililing ay nanaig pa rin ang katotohanan. Gawa-gawa lang talaga niya ang lahat ng mga yan. Kapatid talaga ng maritesting asukari na ito. Mahiya ka naman kung mahiya ka pang natitira. Grabe, sobrang timbog ka dito. Kahit sa purok mo yan ipasa, hindi yan makakapasa. Akalain mo naman na mali-mali ang spelling ng mga pangalan. Ayaw ko na sa earth, grabe na ang kabulastugan ng gobyerno na ito. Pati ang kasinungalingang ebidensya ni Trililing ay pinatulan pa ng duwagcom. Lalabas talaga ang katotohanan. Huli na naman si Trillanes. Peke talaga ang dokumento niya. Puros gawa-gawa. Kung totoo man yan, dapat kasuhan talaga siya ni dating Pangulong Duterte at pagbayarin ng 1 bilyon. Sa tagal ba naman niyang sinisiraan ng mga Duterte? Abay, kulang pa iyan. Lagot ka ngayon, Trillanes. Abe, basag ang script ng duwagcom. Ebidensya ni Trililing, mali-mali ang spelling. Kawawa talaga tong aso na ito pag makasuhan ng dating Pangulo. Dapat 1 bilyon cyber libel case ang ikaso sa kanya para hindi na yan makalabas. Hindi na baling masira ang pagkatao niya. Basta lang magkapera dahil alam ng taong bayan na bayad yung Trililing na yan. Unquote. Nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account, yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung kasinungalingan ni Ay, hindi pala siya Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon, wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor,
mag-resign dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka palastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours. 14 kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko maakalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun So yan mga kababayan, wish you good health, former President Duterte. Pero banatan muna natin itong si Noli de Castro. Yan. Pinaka-inutil na Vice President mga kababayan. Akala ko si Leni Robredo pinaka-walang kwentang Vice President. Pero si Noli de Castro din pala. Ayun yan kay Attorney Harry, Panelo mga kababayan. So, eto ang hirap Pag galing ka po sa mainstream media, tapos magkakaroon ka ng posisyon sa gobyerno, then after mong matapos yung term mo bilang public servant, mga kababayan, babalik ka naman sa mainstream media at babatikusin mo yung mga politiko. Ikaw rin isa kang politiko. Ibig sabihin, pag binanatan mo yan, parang binabanatan mo na rin yung sarili mo. Diba? Well, anyway, balik tayo kay Trillanes. Trillanes, congratulations, no? Nakuha mo ang atensyon ni former President Duterte. Hindi lang ito basta-bastang atensyon. Seryosong atensyon po ang ibibigay sa iyo ni former President Duterte para ikaw po ay maghimas-rihas. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dyan? I-comment nyo lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.